Ito din, oh, yung pina-inhibit kasi nakikiskisa na si Romualdez at saka si Remulla. Ito lang mga ganito. Halimbawa, panoorin natin. Pina-inhibit ni dating Speaker Martin Romualdez ang Office of the Ombudsman mula sa investigasyon laban sa kanya kaugnay ng flood control scam. Ayon po sa mga abogado ni Romualdez, hayagan na ang pinapakita ng Ombudsman at mga opisyal nito na tila hindi patas na pagtrato sa kaso. Nagsimula raw ito noon pang November 2025 nang ibunyagi Ombudsman Boyeng Remulla na pinag-aaralan na nila ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa dating speaker. Nasundan pa raw ito ngayong Abril kung saan sinabi ng Ombudsman na seryoso nang inihahanda ang isasampang kasong plunder laban kay Romualdez. Siya rin daw ang nakikitang mastermind sa umano'y kickback scheme sa 56 billion pesos na flood control anomalies. Para sa kampo ng mambabatas, hindi na ito simpleng update sa investigasyon, kundi paghatol ng maaga kahit wala pang formal na reklamo o preliminary investigation. Hiling nila na ipaubaya na ng Ombudsman ang kaso sa neutral at independent body. Wala pang pahayag ang Ombudsman tungkol dito. Kahapon ang pagbawalan ng Sandigan Bayan si Romualdez na lumabas ng bansa dahil may sapat umanong basehan na posible siyang umalis ng Pilipinas para hindi maaresto. Bagay na kukwestiyonin daw ng kampo. Bakit ito? Ito, any example ko lamang po sa inyo mga kababayan. Ang tawag mo lang dito news reporting. Nire-report mo lang kung ano yung nagaganap. Pero hindi mo talaga ginagawa ng follow-up news. Hindi katulad nung mga interview nila kay yung sa may utang na congressman, di umano, allegedly, sabi ni VP Sara Duterte, may utang sa kanya. Makikita nyo yung pagmumuka sa lahat ng news. Dun sa aso ni Romualdez, sa tahol ng tahol, nakikita mo yan kaliwat kanan sa news. Yung mga political analyst na alam mo naman kung saan ang inclination, araw-araw yan ini-interview. Kay Trillanes, na alam naman natin, walang ginawa ito kung hindi magpropaganda laban sa mga Duterte. Araw-araw daw niya. Halimbawa, ibinalita na sa certain news. Kunwari, yung yung kanilang primetime news. Tapos mamaya, nandiyan na naman yan doon sa evening news. Tapos sa umaga, yung kanilang programang sa umaga, nandun na naman yan. Tapos i-interview na naman yan sa tanghali, i-interview na naman yan sa hapon. Pero pagdating doon sa revelasyon ni Romualdez, wala nang follow-up. Just simple news. Dito, I'm just saying to you, kasi meron akong pinropose na inopen na idea na ang mga media bayaran. So I have to support my claim or my opinion. And this is one of the support na sinasabi ko sa inyo. Diba? Na tila, bakit ganun? Parang wala nang follow-up pagdating doon sa mga bitaw ni Romualdez. Diba? Wala na. Basta lang ibinalita, tapos na. Pag may bagong eksena, tapos na. Hindi katulad nitong walang kakwenta-kwenta, araw-araw na dinidiscuss. Na ilang beses nang napasinungalingan ng mga tunay na abogado. Di ba? O ito, may papaano naman ako sa inyo. Ibang topic naman ito ha. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kasi natatawa ako dito eh. Natatawa ako dito sa sinusubukan nilang paputukin na issue. Nakesyo si Revilla kasi nasa bail hearing na ngayon. Ibig sabihin ng bail hearing, pinag-uusapan kung pwede bang mag-bail si Bong Revilla. Okay. Dahil inakusahan siya ng ilang mga... actually si Yusek Bernardo lang ang nag-akusa sa kanya. Ngunit yung ibang mga testigo sinasabing walang direktang kaalaman patungkol sa involvement ni Revilla dito sa flood control controversy. Wala silang alam. Ngayon, merong binitbit. Sino? Yung kanilang driver. Pero napatunayan ba ng driver? O pakinggan natin. Evan, paano ang naging daloy ng pagtestigo ni Opulencia at ano ang mga sinabi niya na ikinadismaya ng mga hukom?
Ella, simple lang naman ang tanong ng Sandigan Bayan 3rd Division dito kay Gerard Opulencia. Ngunit hindi nila makuha yung mga sagot sa kanilang mga katanungan. Kaya mismo ang korte na ang kumag-question kung paano ito natanggap bilang isang state witness. Paano nakuha ang mga Nakita ninyo? Mismong korte na ang nag-question at sinasabi, paano naging state witness to mga animal na to? Hindi, walang animal. Paano naging state witness to mga to? Hindi nga masagot yung tanong. Alam mo problema dito? Tandaan ninyo, anong problema dito? Nung panahon ni ngayon na Ombudsman Remulla ay dati pang DOJ Secretary, siya ang nag-alaga dito kay Yusek Bernardo. Siya ang dito, di ba meron pang nakita tayo sa Senado na inabot na tila sinumpang salaysay? At isa pa dyan, paulit-ulit to sinasabi to, papalit-palit ng sinumpang salaysay si Yusek Bernardo. Ngayon, binitbit niya yung kanyang mga driver upang ituro si dating Senador Bong Revilla. Ngunit ano nangyari? Mismo, yung korte na mismo, dismayado. Di ba? Dismayado. At nagtataka nga sila, sinasabi nilang wala daw na natanggap pero nagsoli sila ng pera. na ibinibigay nila kay Yusek Bernardo. Yan ang tanong ng mga maestrado kay Gerard Opulencia na siyang coordinator ni Bernardo ng pagkuha ng commitment o kickback mula sa mga district engineers ng National Capital Region. Ito daw, siya daw yung parang between Bernardo, yung Yusek, yung DPWH official, tapos etong tauhan niya si Gerald Opulencia na siya daw namamagitan between the contractor and Bernardo. So siya daw kumukuha ng pera. Pero dismayado ang Sandigan Bayan doon sa mga testimony nito. Ang tanging sagot nito, wala siyang personal knowledge dito. Wala siyang personal knowledge. Akala ko ba siya ang kumukuha? Pero wala siyang personal knowledge. Nakikita niyo yung pattern? Si Bernardo, tinuturo na naman niya iba, tauhan niya. Hindi, ito talaga kumukuha eh. Eh yung tauhan niya, sandali, wala akong alam dyan. Ano sinasabi ninyo? Wala akong alam dyan. Oh. Kita ninyo yung pagsisinungaling? Maaring totoo yung sinasabi nitong Gerald eh. Maaring totoo. Pero sino ang nagsisinungaling dyan? Aba, yung kanilang boss na si Yusek Bernardo. Abay, tila nilaglag pati yung kanyang tauhan. Hindi, ikaw. Ikaw tumatanggap, hindi ako. Ikaw. Kasi tandaan ninyo, may ano yan eh, pwede niyang i-deny yan. Sandali, ikaw tumanggap, hindi ako eh. Wala akong kinalaman dyan. Diba? Eto. So tumatanggap siya ngayon. Daw, sabi ha. Pero sabi ni Gerald, wala akong alam dyan. Ano sinasabi niyo? Ang ilan sa nabanggit nito ay noong February at March 2025, kung saan tinatawagan niya ang mga district engineer at sasabihin kung ano ang oras at petsa at kung kailan ibabagsak ang mga pera sa Diamond Hotel. Ngunit hindi niya umano alam kung saan nanggagaling ang mga pera. Pero duda niya ay mula ito sa mga kontraktor. Hindi nito maikwento kung paano inihahanda ang mga pera. Hindi rin niya kilala ang mga kontraktor at mga proponent at tanging sumusunod lamang sa utos ni Bernardo. So dito naman, tinuturo niya na wala akong alam. Hindi ko alam kung kaninong kinukuha at sino yung proponent, yung pinagbibigyan o yung nagsabi kung... kasi yan ang tawag nila kay Revilla, proponent nitong mga pera na to. Na parang, yung proyekto na ito na sinasabing, si Revilla ang ano niya, ang nagano niyang project na yun. So siya, sinasabi niya, wala akong alam. In other words, people in the House of the Philippines, there is no direct na nagsasabi na proponent si Bong Revilla. Only, again, ulitin ko, only Yusek Bernardo. Sa korte, especially sa mga ganyang hindi pa pwedeng testimony mo lang. You have to support your testimony by saying, ito kasi, may collaborating statement o may collaborating na tao o di kaya ay merong mga ebidensya na ipipresenta ko sa'yo tingnan nyo,
May video kami, nag-selfie pa kami. Inabot ko yung pera. Kailangan may ganun. Siyempre joke na lang yun, di kayo magbibideo. Alam mo yun, kailangan merong ebidensya. Hindi lang pwedeng ako sabihin ko, ito si ganito, may kasalanan. O si ganito, siya talaga siya may utos sa akin eh. Hindi pwede yun. Ano yun? Kunwari ako magnakaw. Halimbawa, pupunta ako sa bahay ng isang... Tapos nung nahuli ko, sensya na kayo ha. Inutusan lang ako ni Sir Jack eh. Ha? Inutusan lang ako ni Sir Jack kasi nangungutang siya sa akin eh. Huwag mo naman binubuko banat bay. Di ba? Hindi pwedeng gayon. Kailangan kong patunayan yun. Maaring may text message, maaring may mga witness. Hindi pwedeng puro kadaldal. Ito nangyayari ngayon. Ang nakakaalam lang si Yusek Bernardo, wala nang iba. Pero ang inuutusan niya, itong tao na ito. Kaya nga, pag titingnan ninyo, ang labo nito ha. Ang labo nung kwento nila, ang labo ng script. Siya nagdi-deliver, siya nagkikwento, pero wala siyang kaalaman na binibigay kay Rebilla. Ano tato? Ano tawag sa ganito? Sino ba talaga? Wala ring alam sa umano'y ugnayan ni Bernardo at Revilla dahil hindi niya anya jurisdiksyon ang mga proyekto sa Bulacan. Hindi rin umano siya nakakakuha ng advance payment o kickback at tanging pa-thank you na 1 milyong piso kada proyekto sa North Manila noong district engineer pa siya sa lugar. Dahil walang maibahaging konkretong detalye sa korte sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong, dismayado sina Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda at Associate Justice Ronald Moreno kay Opulensya. Ayon kay Miranda, nagtataka sila kung paano ito natanggap na state witness ng DOJ, gayong wala palang alam na makakatulong sa prosecution. Kita nyo na? Bakit naging state witness? Nagtataka sila. Mismong korte na nagtataka dito. Bakit? Ba't yung ginawang state witness yan? Wala naman palang alam yan. Alam mo kung anong tawag dyan? Ha? Hindi, basta magturo ka lang. Kami nang bahala. Alam mo naman, di naman importante sa bayan na itong ebidensya. Importante lang, siraan natin. Dahil ang mga Pilipino, judgmental. Minsan kasi marami sa mga Pilipino, basta may narinig, Rebilla, nakulong. May kasalanan na yan. Magnanakaw na yan. Ganyan ang mga Pilipino eh. Hindi nila inaalam ang katotohanan. Marami sa mga Pilipino ang talagang headline. Hindi pinanunood yung buong balita. Headline. Di ba? Hindi rin sila maniwala na wala itong ideya kung saan kinukuha ang pera, gayong ito ang mismong nag-uutos sa mga district engineers na gawin ang naturang illegal na gawain. Duda rin ang mga hukom kung paano ito nakapagbalik ng 130 million pesos sa Department of Justice bilang restitution kung wala pala itong natanggap na commitment. Di ba katawa-tawa? Wala palang natanggap na commitment. Walang pera. Tapos sasabihin na, nakapagbalik kami ng 130 million sa DOJ. Alam mo, dapat ang DOJ yung pinapatawag dito eh. Sa totoo lang, dapat DOJ yung pinapatawag dito eh. Bakit yung binigyan to ng importansya? Wala ngang alam eh. Tapos asa na yung pera? Asa na? Kasi sabi nyo nagbalik, wala ngang pera daw silang natanggap. Anak ka ng wewe talaga, oo. Ayon sa Sandigan Bayan, conditional pa rin ang status ng pagiging state witness at pwedeng bawiin ng korte ang Bawiin na yan! kung mapatunayang nagsisinungaling ito sa harapan ng hukuman. Dapat talaga ikulong dyan si Yusek Bernardo eh. Siya itong mga tauhan niya, ang tinuturo lang si Yusek Bernardo. Lahat silang mga tauhan, sinasabi nila si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, para maligtas at maging state witness, kailangan niyang magturo ng mas mataas sa kanya. Anong tinuturo niya? Si Rebilla. Hindi, inutusan lang ako ni Rebilla. Kaya merong natatanggap. Kaya ngayon may labas na balita na merong natanggap na 500 million si Rebilla. Pero walang ibang ebidensyang pinipresenta.
ultimong tauhan niya, balubaluktot ang kwento. Pero itong sigurado tayo, yung mga nasa baba ni Yusek Bernardo, ito mga yan, mga direktor, ang tinuturo siya. At sila walang kaalaman patungkol kay Revilla. So therefore, ano pa ang saysay ng pagiging state witness nito ni Yusek Bernardo? Kung wala naman din siyang maipresentang sapat na ebidensya. Diba? Grabe. Alam mo, dito, alam mo bakit natin to dinidiscuss? Kasi importanteng maunawaan natin yung proseso sa korte. Hindi kasi pwedeng bintang ka lang ng bintang dahil nga po sa mga pangyayari na pampolitika lang. Always remember, ang punot dulo nito, Cavite. Cavite is high pagdating sa voting population. Ang taas nila. Una yun. Pangalawa, hindi pumirma ang entire family ni Bong Revilla pagdating sa impeachment. Okay? Eto, pinapaliwanag ko sa inyo. At kilalang kaalyado yan ni VP Sara Duterte. Remember, ang lahat ng kaalyado ni VP Sara Duterte ay talagang ginigipit. Di ba? Pastor Kibuloy. Etong si Revilla. At alam nyo, ang bago ngayon, yung pamilya ni Dipensor. Kesyo, alam mo, human trafficking. And pagkakaalam ko, correct me, kung may lawyer dito, alam ko, human trafficking non-bailable. Yan ang ikinaso sa kanila, kesyo daw dahil sa merong, tapos makikita ninyo, sabay-sabay nagkomento ang mga troll. Dito, makikita mo na may operasyong ginagawa sa pamilya ni Dipensor. Sinama yung kanyang asawa. Alam mo, na-meet ko yung asawa ni Congressman Mike Dipensor. Wala sa karakas niya. Kasi ako magaling akong mang-amoy. Hindi lang sa pabango. Pati sa ugali ng tao, magaling akong umamoy. Alam ko kung isang tao talaga namemeke, hipokrito. At alam ko kung binabati ka lang dahil sumisip-sip, vlogger ka kasi, ganyan. Hindi, alam ko po yan. Alam mo yung pamilya nila, ang tinu-tinu, ang ayos-ayos. Masasabi nating talagang, alam mo yun? Tapos ang human trafficking kasi daw, kesyo daw yung sa kanilang bar, restaurant ay merong mga ibinubugaw doon. Nakakatawa talaga eh. Sa totoo lang po, nakakatawa. Nakakatawa at to the point, napaisip ako eh. Baka mamaya may ibang issue lumabas na naman eh. Di ba? Oh. Hindi yun totoo. Dito anyone that really supporting VP Sara Duterte, hindi lang si VP Sara Duterte ang kanilang ino-operate. Diba? Kung hindi, mismo na yung mga supporter niya. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na dapat po mapagmatsyag tayo. Dahil hindi na ho ito simpleng issue ng finding the truth, but this is an issue of political and this is an issue of survival of our country. Dahil again, ang at stake na po dito ay yung 2028, yung susunod na mamumuno sa atin. Kaya huwag niyong kakalimutan mga banateros. Lagi lang kayong manood dito kay Banat Bay. Kasi dito talagang ibubulgar natin ang kawalangyaan at kasinungalingan ng mga opisyal ng ating bayan. Kaya mga banateros, huwag tayong basta-basta magpapadala sa ingay ng politika. Dahil kung ang paratang ay mali, kung ang AMLAC ay ginagamit sa maling konteksto at kung ang pangalan tao ay sinisira lamang para sa propaganda, dapat talaga may managot. Dapat tumigil na ito. Dito sa Banat Bay channel.
Ako po, si Banat Bay. Hindi tayo kakagat sa headline lang. Hihimayin natin ang buong istorya at ipapaliwanag ko sa inyo na mauunawaan ninyo. Titignan natin ang mga ebidensya at lalabanan natin ang panlilinlang. Kaya kung naniniwala kayo na dapat ilabas ang katotohanan, mag-like, mag-comment, mag-share at huwag kalimutang mag-subscribe. At kung gusto nyo na rin sumuporta kay Banat Bay, baka pwede na kayo magpa-member. Dahil sa panahon ngayon, ang katahimikan ng taong bayan ang paborito ng mga mandarambong at bandaraya. Ulitin ko. Dahil sa panahon ngayon, ang katahimikan ng taong bayan, yan ang gustong-gusto ng mga mandarambong at mandaraya. Kaya tayo, mga banateros, hindi tatahimik. Banat tayo ng banat basta nasa panig natin ang katotohanan. Ako po si Banat Bay. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap